kung ako mismo nakita nyo na gumagawa ng masama para lang magkapera or para magkaroon ng kaluwagan sa buhay, pwede nyong gawin. Pero as long na ako ay nakikita nyo na maayos, as gusto ko ay maayos ang ating buhay, para hindi masira ang ating organisasyon, dapat ganun din tayo. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating pong mga life coaches at mga PNP personnel, kabahagi po ng ating programa sa MBK Swim and of course sa pangkalahatan sa buong pulisiyan. So ngayong araw na ito, nandito po tayo sa Victoria Municipal Police Station. At napaka-bless po natin dahil kasama po natin ngayon ng ating mismong Chief of Police. Walang iba kundi si Police Major Jordan Aguilar. Sir, good morning po. Good morning po, Pastor, sa lahat mo ng life coach nandito. So of course, sa pangunguna po ni Police Colonel Edmar Silador. Sir, thank you po at napakaganda itong ganitong gawain nyo at hikain upang mahipo ang puso ng ating kapulisan. At nakikita na po naman po ang talagang maging malaking transformation sa ating organisasyon. Mentioning about transformation, sir. Ito po ay hindi siguro naman marites, kundi totoong story. And first hand na marinig po natin. Would you mind sharing with us bilang isang PNP person, paano niyo po nakilala ang Panginoon? When I was 6 years old, doon ko na actually nakilala yung Panginoon. Kasi meron kaming kapitbahay na talagang every 6 in the afternoon, nagpapakandak siya ng rosary. Ang purpose ko lang makakain lang, makatikim ng candy juice. Pero hindi ko inaasahan na ang hinahanap ko na palayo ay yung activity mismo. Which is yung pagpe-pray ng rosary, tapos yung mga sinishare sa amin nung si Lola Puring na pumanaw na rin ngayon. Napalaking bagay. Hanggang dinala ko siya. Actually, sa hirap ng buhay, andun yung pananampalataya ko. Sabi nga nila na even sa worst days daw, tumawag ka lang sa Diyos, nagiging maayos ang lahat. Kasi dahil sa kahirapan sa buhay, nakakagawa talaga ako ng hindi na ayon sa kagustuhan ng Diyos para lang makasurvive kami. Kasi even nung nag-aaral ako, Sir, Pastor, hindi ako namamasahe kasi hindi sapat yung pamasahe ko. Hindi naman araw-araw, pero may araw talaga na ang ginagawa ko, doon ako sa likod ng driver, tapos inaabot ko yung pamasahe para hindi ma-notice na ako hindi nagbayad. Then, siyempre, lakas ng loob kasi pag nagpakita ka ng deception o yung sa mukha mo, makihalata ng driver yan eh. Dapat pag tinanong ka talaga, masasabi mo agad na, opo, nagbayad na po ako. So, upon doing that, automatic nagpe-pray ako na sana Lord, sa mga ganitong ginagawa ko, maintindihan mo ako. Isa pa sa akin na naging frustration ko, pero hindi ko ito inisip na or kinisyon ng kakayahan ng Diyos. Kasi nung college na ako, nag-exam ako gusto ko mag-exam ng PNPA. Dahil sa kawalan ng pera, sabi sa akin ng magulang ko, kahit makapasa ka dyan, wala ka naman pang process. So, hindi siya ganun kadali talaga. So, ang ginagawa ko, pag may mga ganyan akong frustration, hindi ako na pumupunta sa mga kaibigan. Ang una ko lagi pinupunta sa simbahan. Honestly speaking, sir, yan ang naging practice ko siya. So, yun nga, sa awa ng Diyos, nakagraduate ako. Sumali pa ako sa mga prex, yung mga Paris Renewal Experience. Kasi active po talaga ako, Pastor, ever since sa simbahan. So, nung nakapasok ako sa police, yun kung medyo naligaw ako ng landas. Hindi ko naman sinasabi na sa kabila ng kabaitan ng Diyos, doon pa tayo nakalimot. Kumbaga dahil po sa situation kung saan yung assignment mo pa o ba, lalo napapilang tayo sa Special Action Force, kumbaga nakakalimot tayo noon. Pero one time, ginising tayo ng Panginoon dahil nga doon sa mga experience natin na dapat bumalik ka sa Kanya. Yeah. So, despite na hindi tayo nakapag-PNPA, blessed pa rin tayo kasi pag-officer pa rin tayo via lateral entry. Actually, ang hiniling ko lang nung pupunta ako dito sa Laguna ay makapag-experience sir ng bilang COP kasi galing na tayo ng Special Action Force which anti-insurgency yung ating trabaho doon. Hindi lang tayo pinagbigkalooban ng Diyos na magandang pwesto. Nung nagkaroon ako ng magandang pwesto bilang COP, sabi ko maganda kasi napuntahan kong bayan, peaceful. Pangalawa, nagpapasalamat din ako kasi yung mga tao dito, naging tao ako, napakababait. Maliban sa siguro sa leadership ko na lagi kong ina-inculcate sa kanila
yung good manners and right conduct. Observe good manners and right conduct. Kasi the spiritual alone without the observance of good doings and avoidance of illegal activities, mahirap. Pero andun nga yung bottom line. Kung pag may pananampalataya ka sa Diyos, Diyos mismo ang maghahipo sa iyo at mag-guide sa yung wisdom. So yun ang kwan ko. Dahil dyan na naging kwan tayo, kahapon na awardan tayo ng kwan sir, most outstanding municipal police station class C Oh, dito sa, so okay. very Sa blessed, BBO, very blessed kasi okay. sabi ko sa Region, sarili ko, ang hiniling ko lang makapag-COP. Nung nakapag-COP ko, Lord, guide mo ako sa leadership ko, gabayan mo yung mga tao ko. Hindi ko po inangad yung pastor yung award. Pero pinagkaloob sa atin. So yun, ang daming blessing. Kaya dito tayo ngayon, despite na lumaki tayong mahirap, pero lumaki tayong maayos sa pamamagitan ng gabay ng ating Panginoon. So yan po ang naging experience ko. Nabanggit nyo kanina sir, na medyo nawala sa landas, napariwara ng bahagya. No? Pero ano yung naging kasangkapan o kung paano kayo nakapanumbalik sa alignment sa Panginoon? Actually, nung PO1 pa tayo, natuto kasi tayong magsugal. Tapos hindi naman, actually natuto akong uminom ng alak, 20 years old na. So yun yung nakikita kong parang naabuso yung sarili ko, tapos hindi ko nararamdaman yung blessing. So dahil dyan, nagpuan ako, parang tinignan ko yung sarili ko, nag-reorganize ako. Ano bang nawala sa akin? So bumalik ako, trinay ko magsimba tuwing linggo, saan man ako ma-assign, pinupuntahan ko yung church. Yun ang una kong linalapagan. So parang nagkaroon ako ng kwan. Until tuloy-tuloy hanggang sa year 2011, yung nakapag-lateral tayo by the grace of God. Amen. Okay. So with that, siguro marami din na nakakaroon ng katulad yung experience na siguro nabigla dahil biglang nagkaroon ng pera, nagkaroon ng posisyon na nakakalimot. No? Yun nga sabi nila ay ang gamot daw ay paalala. Okay? So paano niyo po ngayon nakita na ang ating pong napagandang programa, itong internal cleansing program ng PNP ay naging tulong sa inyo bilang isang PNP personnel. So paano ito nakapagbigay impact sa inyo personally? Actually, para sa akin personally, hindi ako nahihirapan sa pagtaguyod ng aking leadership. Kasi yung mga tao mismo ngayon, madali nang sumunod, marunong nang rumispeto sa mga tao dahil sa gabay na idudulot ng MBK. Kasi dati, yung mga tao natin, dahil siyempre pag walang pananampalataya, hindi nare-remind, hindi na palalahanan, madaling uminit ang ulo, at madaling makakuan sa kaso kasi puro kayabangan yung nasa isip. Ngayon, dahil sa nasisharean na sila ng Word of God, nagiging humble sila. Tapos nakikita nila yung which is yung pagmamalasakit at pagpapakumbaba sa serbisyo. So yun, sa akin naman personally, as Chief of Police, sa decision making, nakikita ko yung MBK na siyempre sa Word of God, marami tayong wisdom doon naririnig. Madali akong makapag-isip na ayon sa kagustuhan ng Diyos. Okay, thank you sir. No? So siguro ito makakatulong din sa ilang mga officers natin, no, o mga chief of police, no, of course, no, dahil sa dami ng tao under sa atin, minsan kung by your own might lang, no, may struggles din, no, unless otherwise magkaroon din sila ng katulad na experience nyo, na magkakaroon sila ng breakthrough, no, na sinasabi natin lagi, a change from within. No. So sir, bilang isang leader, okay, o leader mo na sa tahanan, paano nakatulong ang MBK Swim, internal cleansing natin, doon sa family mo? Actually, yung internal cleansing natin ngayon, katulad yan, yung mga anak ko, lumalaki siya. Dahil nga sa punong-puno na tayo ngayon ng mga wisdom, pagdating ko sa bahay, katulad ng isang natutunan ko, yung paano mo may paparamdam daw ang pagmamahal sa iyong anak kung hindi mo kayang mahalin ang Panginoon. So, pagdating sa bahay, niyayakap ko sila. Tapos sinishare ko. Tapos actually, gusto ko nga pag may MBK kami sa station, pag nag-join ako, gusto ko yung mga anak ko kasali rin. Okay. Kasi ang laking pagbabago. Kasi yung anak ko, 13 years old na actually, kababirthday lang last week, ay medyo matigas ang ulo. So, may mga, bilang police, may mga training tayo. Sinishare ko sa kanya yung mga experience ko with regards sa discipline. Pero hindi pala sapat yun. Kaya kailangan mo pa rin yung gabay ng Panginoon. Nag-pray lang ako na, Lord, sana i-guide mo ako sa pagpapalaki ng anak ko.
Mhm. Ngayon na marunong siyang mangupo at the same time, nakikita ko yung pagbabago sa kanya. So malaking bagay pala na sa bata pa lang ang mga simula, mga kahit mga sa early age ng mga bata, ipakilala mo ang Diyos. Oo. So yun ang nakikita ko. Kasi yung message ko naman, blessed din ako kasi religious talaga yung message ko. Isa rin siguro sa dahilan, siguro pinagpipray niya, siguro na-guide ako ng Diyos sa kabila ng lahat ng mga naikwento ko kanina. Okay. Thank you, sir. No? So, sa ating pong iilang mga officer o even police personnel na we experience at nakita din natin naman na kumbaga ang time ay hindi lang nababawasan pero bunga ng ng required na panahon sa opisina, sa trabaho ay minsan nakakaligtaan nga natin yung family natin, yung anak natin. No? So, with that, no? So, I hope we can learn from Sir Aguilar na hindi lang sapat pala yung training natin para i-impose sa anak natin, kundi ipag-pray natin sila. No? Amen. So, that's the greatest learning na narinig ko po sa inyo ngayong umaga, sir. No? So, another, sir, follow-up question, sir. No? As a leader naman, sir, paano nakatulong sa inyo yung PNP internal cleansing natin upang ang mga tao natin ay mas madaling sumunod, mag-perform ng kanilang duty. Siyempre sir, dahil nakikinig na nare-rate natin yung mga ganyan galing po sa inyo, dapat gawin mo munang set yung sarili mo as example. Okay. Kasi as mahirap example. magsalita ng Yeah, salita ng Diyos kung ikaw mismo nakikita nilang may mga hindi magandang gawain. So, in-start ko sa sarili ko na gumawa ng tama pag sinasabi kong huwag tayong mangurap. So, ipakita mo mismo sa Yeah. tao mo na even yung mga time na wala, yung mga pag may pagkukulang sa opisina, ipakita mo na kaya mong sustain para at least yung respect magin mo. Yeah. So, yun ang ginagawa ko dito. Lead by example ako. Yeah. So, para pagdating sa tao ko, sila mismo mahiya kasi sabi nga nila dapat yung encouragement natin dapat rightful. Mhm. Marami kasing pulis na malalakas ang loob pero hindi naman na naayon sa kagustuhan ng Diyos kaya na papariwara. So yun ang diniscuss ko sa kanila pag may mga meeting kami, sabi ko, kung ako mismo nakita nyo na gumagawa ng masama para lang magkapera or para magkaroon ng kaluwagan sa buhay, pwede nyong gawin. Pero as long na ako ay nakikita nyo na maayos, as gusto ko ay maayos ang ating buhay, para hindi masira ang ating organization, dapat ganun din tayo. So nakita ko nga po na dahil po sa MPK, sa organization namin, especially dito sa Victoria, ang tao po napakabait tapos may galang na po magsalita sa mga tao. So set as an example. So set it's an quite a example. challenge, no? Kasi mahirap po magsalita sa totoo lang pastor kahit officer ka. Sa harap mo yan, maniniwala, opo ng opo, pero pag talikod mo, may regret sa kanila na sumunod kasi paano ka susundin nga naman kung si Hepe mismo nakikita natin nagdadala ng babae sa station. Tapos sabihin, mahalin yung pamilya nyo, huwag yung babae ang pamilya nyo, pero ikaw mismo nakikita nagdadala. So, yun ang ginagawa ko. Dapat nagiging ini-maintain ko yung magandang imahe para at least hindi man sila, ayaw man nila sumunod, mahiya sila sa akin. Okay, thank you, sir. No? Ngayon naman, sir, sa ating mga life coach, minsan may mga life coach din tayo, kailangan i-encourage mga life coach natin na maaaring napapagod na din. No? Mayroon ba kayong mensahe para encourage yung mga life coaches natin na nanonood sa atin? So sa mga life coach po natin, napakalapig po ng role nyo po para ipuin ang ating kapulisan. So wag po kayong mapagod po kasi nakita ko po yung pagbabago. Even nung pumunta po ako sa inauguration ni BBM, nakita ko po yung pagbabago ng kapulisan natin sa Manila, which is dati nung na-assign ako doon, pag dumadaan ka, kahit officer ka, hindi ka man lang sasaluduhan. Pero ngayon, alam ko, resulta pa rin ng MPK yung pagkakaroon nila ng respeto kasi part pa rin yan ng natin, policies and guidelines natin. So sa mga pastor natin, huwag kayong mapagod po, tuloy po lang po natin. Kami naman, kung sakaling may tutulong kami, welcome po kayo dito sa station namin at anytime po, para sa ikaunlad po ng ating programa ito. Salamat po at God bless po sa inyong lahat. Okay, so ayan po mga life coach natin na nakikinig at nanonood. Sana po ay hindi kayo magsawa at hindi ho kayo mapagod, but rather you can find a reason to be inspired. No? Hearing these testimonies, no? Mabuhat po sa ating Chief of Police dito po sa Victoria. And last one more question, sir. Another message. Ito na para sa mga PNP personnel natin. Alam ko, minsan mayroong mga nag-aalinlangan, minsan may nahihiya pa na mag-share, no?
please encourage our PNP personnel ho para sa ating programa. Yes, kaya nang sabi ni Pastor Leo, huwag tayong mahiya. Lagi ko, ang prinsipyo ko, mahiya ka pag gumawa ka ng mali. Pero pag alam mong tama, kahit sinong nasa harap mo, gawin mo. Kasi tama yun eh. So, ganun nga, ang tunay daw na lalaki, hindi niya nasusukat sa lakas at laki ng katawan, nasusukat yan sa paggawa ng tama at pag-iwas ng mali. So, yun po ang natin. Sa mga kapulisan natin, halos binibigay na sa atin ngayon lahat ng programa, benepisyo. Ngayon may MBK tayo, ay sana gaayusin natin ang ating karir. Nang sa ganun, ang ating publiko ay makuha natin yung simpatya. Kasi sabi nga nila, kahit gaano kagaling ang pulis kung walang stakeholder support. Yeah. So sa pamamagitan ng MBK na to, nakita ko naman yung epekto. Sana sa puso natin, gawin natin at paramdam natin sa publiko kung ano man natutunan natin sa MBK. Normal nga yung sabi nga nila na may pagkukulang sa atin, especially financial. Pero wag natin solusyonan ng problema mismo ang problema, kundi lumapit tayo sa Diyos. Kasi siya magbibigay sa atin ng pagpapala, pagmamahal sa lahat ng sitwasyon. Yan lamang po at pagpalain po tayong Panginoon. Wow, thank you very much, Sir Aguilar, sir. At sa ating po mga viewers, maraming salamat din sa inyo. And I hope to see you again sa next na episode po natin. Muli, I'm Police Major Jordan Aguilar, Acting Chief of Police of Victoria MPS. I am my brother's keeper's advocate.